Magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Manigong bagong taong 2026 sa bawat isa po sa inyo. Meron lang akong nais ibalita sa inyo na sa atin pong galit na sa kasalukuyang administrasyon dahil po sa mga kapalpakang nangyayari, meron pong isang magandang balita dahil mula mismo dyan po sa tanggapan at ahensya ng gobyerno. Hindi masyadong kilalang departamento ito ng pamahalaan pero may mahalagang gampanin po mga kaibigan sa ilalim po ng gobyerno. Ito po yung National Printing Office. Ano ho ba yung mga layunin ng National Printing Office? Ito po yung minsan ay tinatawag po na Government Printing Office or State Press. Ito po kasi yung responsable sa pag-produce, mga kaibigan, at pagmamanage ng mga official government publications. Oh, ano po itong mga publications na ito? Yung mga official gazette, mga ganon, mga kaibigan. Security printing, pag-iimprenta ng mga sensitibong mga materyales o dokumento, katulad po ng mga passport, national ID, mga birth, marriage, and death certificates, mga ballot papers, mga revenue stamps and licenses at iba pa, mga kaibigan. At yung official gazette ng gobyerno, ito po yung mga ilan lamang sa mga gampanin po ng National Printing Office. Bakit ko nababanggit ito mga kaibigan? Dahil nagbitiw mismo bilang Assistant Director ng National Printing Office. Walang iba kundi itong si Attorney RJ Lim, mga kaibigan. Inner core ito ng gobyerno. Nandun mismo sa loob ng NPO National Printing Office, nagbitiw dahil ano po yung mga dahilan niya sa kanyang post sa kanyang Facebook account, mga kaibigan. Mayroong titulong ganito: ang pananatili ay pakikilahok, ang pananahimik ay pagpayag. Hindi na daw niya masikmura, mga kaibigan, yung mga nangyayari sa loob ng Marcos administration. Nakalat na nga po. Matapos ang kanyang pagbibitiw sa gobyerno, binasag nitong si Attorney RJ Lim, dating Assistant Director ng National Printing Office, ang kanyang katahimikan laban sa umano'y umiiral na kultura ng katiwalian sa loob ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Ito yung dinedepensahan nilang BBM. Hindi ko maatim-atim sa sarili ko na tatawagin kong Pangulo ito eh. Sa totoo lang ho mga kaibigan, nagsasabi lang ako ng totoo. Dahil hindi naman siya, unpresidential naman talaga siya, di ba? Hindi sa karapat dapat na mamuno dyan sa dami po ng mga katiwalian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa kanyang pahayag po na 2026, Why I Will No Longer Be Silent, iginit po nitong Silim, mga kaibigan, na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pananatili sa loob po ng sistema ng kasalukuyang administrasyon. Sana nga po tolaran siya ng mas matataas pang nasa posisyon ng kasalukuyang administrasyon eh. Ito, director po ito ng NPO. Pero kapapalakpalpak, mga kaibigan. Talagang kapuri-puri itong kanyang ginawa. May paninindigan no ito. Sana siya yung magsilbing tularan ng mga mas matataas pa na opisyal ng kasalukuyang pamahalaan. Ang sabi ho niya, mga kaibigan, staying meant participating. Silence meant consent. Sa Tagalog po mga kaibigan, ang pananatili ay nangangahulugang pakikilahok. Ang pananahimik naman ay nangangahulugang pagpayag sa mga kasalukuyang nangyayari. Iginiit po ni Lim, mga kaibigan, na matagal siyang nanatili sa loob ng Marcos administration dahil sa paniniwalang may saysay ang pagtatrabaho mula sa loob at posible pa ang tunay na reforma. Talagang binigyan niya ng pagkakataon na magreforma yung kasalukuyang gobyerno. I believe that working inside the system mattered.
Naniniwala ako anya na noon na may saysay ang pagtatrabaho sa loob ng sistema. Idinagdag pa nitong si Atty. Lim na naniwala rin siyang may hangarin umano ang kasalukuyang Pangulo na itama ang nakaraan at maglingkod ng tapat sa sambayanan. Pero naniniwala siya na taos-pusong nais ni Marcos daw na itama ang nakaraan, linisan ang pangalan ng kanyang pamilya at magsilbi ng tapat sa sambayan ng Pilipino. Pero nabigo siyang makita ang mga bagay na yun. Ngunit ang paniniwalang ito rin umano ang naging dahilan ng kanyang katahimikan. Iginiit po nitong si Atty. Lim na habang tumatagal, sinabi niya na hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga nasasaksihan. Hindi na raw ito simpleng pagkakamali ng ilan. Hindi ito hiwa-hiwalay na pagkakamali. Hindi ito normal na pagsubok ng isang administrasyon. Ito ay mga turn o sistema, palusot at mga pagtatakip, mga kaibigan. Nakita niya mismo kasi nandyan siya sa office po ng National Printing Office bilang director. Sana man lang mga kaibigan, total umalis naman na sila. Itong si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, DBM Secretary Amena Pangandaman na alam natin na marami silang alam. Ngayon wala na kayo sa gobyerno, lumabas na kayo. Sabihin nyo na ang inyong nalalaman para tuluyan na pong mawala yung mga salot sa gobyerno. Dito anya napagtanto na ang pananatili sa loob ng sistema ay may malinaw na kahulugan. Binagyang diin po ni Atty. Lim na hindi siya umalis dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa konsensya. Hindi ako umalis sa anya dahil mahirap ang trabaho. Umalis ako dahil hindi ko na kayang sabihin sa sarili ko na tama pa ang aking ginagawa. Na konsensya na siya. Buti pa itong mga taong ito na nasa medyo mababang pwesto, may mga konsensya. Pero yung mga nasa matataas na posisyon ng gobyerno, walang konsensya. Sana tularan ito mga kaibigan. Itong si Atty. Lim at binigyang diin pa niya bilang panghuli na kasabay ng kanyang pagbasag ng katahimikan, nilinaw niya na hindi siya basta nagsasalita lamang, hindi umano siyang o handa umano siyang manindigan at sumailalim sa investigasyon at malinaw rin ang kanyang mensahe sa mga nagtatangkang patahimikin siya. Ang sabi niya, I am no longer interested in protecting people who never protected the public interest. Ulitin ho natin sa Tagalog, hindi na ako interesado pang protektahan ng mga taong kailanman ay hindi ipinagtatanggol ang interes ng publiko. At bilang pagtatapos ng kanyang pahayag, mga kaibigan, itong si Atty. R.J. Lim, sinabi niya na ang kanyang pag-alis sa loob ng sistema ay nagbigay sa kanya ng kalayaan. May palakpak po kay Atty. R.J. Lim, dating director po ng National Public Office at sana o National Printing Office, sana po magbubukas ito ng pinto para sa iba pang mga opisyal ng kasalukuyang gobyerno o nung mas mataas pang mga opisyal na gawin din ang kapuri-puring hakbang na ganito. Na kung may nakikita kayong mali, ipairalin nyo na ang inyong konsensya. Katulad nitong si Atty. R.J. Lim. Mabuhay ka, Atty. R.J. Lim. Sa mga kaibigan po natin, hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Radyo Pilipino UK YouTube channel, kahit isang subscription lamang po. Maligaya na tayo para mas marami pa tayong bidyong gagawin. Sa susunod po na mga panahon, isang manigong bagong taong 2026 sa inyong lahat. Bye for now, folks.